SUV at motorsiklo nagbanggaan. Oh. Pero pagdating ng traffic, naging nakawan. Panoorin natin. Nawawalang piyesa ng motor at sapilitang pagbabayad ng 1,500 pesos para umano sa service fee sa nang-record ng motor ng naaksidente niyang kasamahan. Yan ang reklamo ni Rene Tubong Banwa na isang miyembro ng Pinoy Hotline Riders Club matapos maaksidente ang kanyang ka-rider na si Rolly Malupa na ngayon ay kasalukuyang nasa ospital matapos itong sumailalim sa operasyon. November 20, bandang alas 6 ng gabi, naaksidente ang motor na sinasakyan ni Rolly matapos itong mabunggo ng isang SUV na noon ay minamaneho ni Bienvenido de la Cruz sa kahabaan ng N. Morato, Corner Araneta sa Quezon City. Noong gabi November 20, alas 7:30 ng gabi, may tumawag po sa akin na isang riders na nadisgrasya daw po si Rolly Malupa, isa rin sa Board of Director ng Pinoy Hotline Riders Club. At agad po akong nagtungo dun sa traffic sector sa may Balintawak, Quezon City. At doon ko na lang po inabutan ng kanyang motor na wasak na. At imbestigahan ko po ang investigator na kung ano nangyari. Tinanong ko po, ang sabi niya po nasa ospital na raw po ang biktima. Nagkasundo na ang dalawang panig na sagutin ng may-ari ng SUV ang gastusin ng biktima sa ospital. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay ayaw pang i-release ang driver ng SUV dahil may mga kaso pa umano, subalit hindi naman matukoy kung ano ang mga ito. Ito ay ayon sa civilian volunteer na si Charlie Banyate na noon ay siyang naatasan ng traffic investigator na si SPO1 Cheese Flores upang ipasa muna ang tungkulin niya sa pag-iimbestiga. Dahil ayaw pa rin i-release ang motor, pinakiusapan ng civilian na siya na muna ang mag-asikaso dito. Pero ito umano ang naging tugon ni Banyate. Tapos nung tinanong ko po na sinabi ko po sa investigator na hanggat maaari, bantayan nila yung motor. Ang sabi raw po sa akin ng investigator na si Charlie Banate, wala daw po silang pakialam dyan sa motor kung ano man daw ang mawala. Hindi raw nila sagutin kasi hindi raw po nila mabantayan. Ang ipinagtataka pa umano ni Rene ay tinanggalan pa ng plaka ang motor ni Rolly nang ito ay dinala sa impounding area sa Balintawak. Magalipas ang 4 na araw ay bumalik ang ilang miyembro ng PHLRC. Doon na nila nakita na may nawawalang ibang mga pyesa ng motor ni Rolly. Noong time na kukunin na po kasi nung aming mga kapatid na sa riders, nung kukunin ng motor na ni Rolly Malupa, napansin po nila na nawawala yung crash guard at saka yung lagayan ng tangke ng gasolina ay parang maluwag na rin po. Kaya hindi na po nila tinuloy na kunin. Ayon pa sa civilian na si Charlie Banyate ay hindi na raw nila sagutin kung may nawawalang pyesa sa motor. Hiningan pa umano sila nito ng 1,500 pesos para raw sa service fee sa nang-record ng motor ni Rolly na kung ang police investigator na si SPO1 Flores ang tatanungin ay hindi dapat na manghingi. Ang kausap ko po nung time na yon si Charlie Banate. Kaya yun ang investigator traffic na civilian. Ang sabi niya po hindi raw nila sagutin kung ano man daw po ang mawala dyan sa mga motor na impound nila dyan sa traffic sector 1. Ay marami raw kawatan din sa Balintawak na yan sa sector 1. Pinuntahan ng team ng hotspot ang traffic sector 1 sa Balintawak at doon namin naabutan si Charlie Banyate. Kunwaring abalang-abala ito sa isang katutak na papeles na kanyang tinatrabaho. Nakipag-usap pa ito sa amin at sinabing bibigyan niya raw kami ng mga kopya ng litrato sa banggaang nangyari. Ngunit nang umalis ay hindi na ito bumalik. Amin ding tinanong kung bakit tinanggal ang plaka at kulang-kulang na rin ang mga pyesa. Oo nga, hindi ko nga alam bakit sabi ko nga, ba't walang plaka? Yun ang pinagtataka ko. Ang tanong naman ng aming team ay bakit tanging civilian volunteer lang ang rumisponde sa nangyaring insidente. Actually, dapat merong police. So, kaya nga kami, konti lang kami dito. So, ang ginagawa namin, pinatatakbo namin sa mga tao namin. Yung sa, ano naman yan, matagal na dito.
Opo, mga traffic volunteer po kung tawagin. Hindi na rin daw nila pananagutan kung may nawala man sa mga pyesa dahil open compound daw ang kanilang lugar kung kaya't di maiiwasan ng nakawin ng pyesa ng mga motor. Pero biglang kambyo sa SPO1 Flores na may solusyon naman daw para dito. Hindi maiwasan kasi open compound to eh. So, ginagawa namin ng paraan kung ano man yung siguro nawala, mapakiusapan yung may-ari, may balik. Para, hindi, imbestigahan natin kung sino yung talagang malilikot ang kamay dyan. Mismong si QCPD District Director Colonel Joel Pagdilaw na ang nagsabi na hindi dapat tanggalin ang plaka ng isang sasakyan kung ito ay mai-impound. Dapat hindi tinatanggalan ng motor. Ng plaka ng motor. Katulad yung, di ba, ba't mo tatanggalan ng motor, ng plaka? So ano naman yung violation niya, di ba? Kaya ang panawagan na lang ngayon ni Rene ay maibalik ang mga piyesang nawala sa motor. Sana rin huwag itong maulit sa iba dahil na-aksidente na nga ay nanakawan pa ng piyesa ang motor. Nananawagan lang sana ako sa mga katulad yan ng mga sa traffic investigator na sana lahat ng mga nadisgrasya na dinalagay nila sa impounding area dapat pangalagaan nila, hindi yung sa katwiran nila na wala silang pakialam na kahit anong mawala dyan. Yun lang po. At saka sa mga nagmumotor, konting ingat lang po. Alam mo, marami na ako naririnig na ganyan eh, yung mga nai-impound ng mga sasakyan, nawawalan ng mga parte, ng mga spare parts, ganyan. Buti nga kung ganyan lang na ginagawa, nababawasan ng spare part yung mga sasakyan. Eh kung inilalabas pa, kasi tinatanggal ang plaka o ilalabas, gagamitin sa kung ano-anong kalokohan. Ako personal, naging problema ko na rin dati yan. Naging biktima ako niyan. Pero, siyempre, pikit mata tayo dahil aksidente yan. Pero itong nangyari ngayon. Oo, ano ba talaga nangyari? At Okay. Etong pangyayaring to, ako mismo, personal ang nagresponde dyan. Sa akin humingi ng tulong yan si Caroli Malupa at si Kuya Rene, Tubong Banwa. Nagresponde tayo na doon na lang tayo pumunta sa orthopedic dahil doon yung pasyente. Na, ako mismo kasi official din ako ng Pinoy Hotline Riders Club, no? Oo, nagmumotor ka. Yes, nagmumotor din tayo. Pagdating ko roon, nakita ko yung nandoon yung mga yung kabanggaan na talagang buo naman yung puso nila para tumulong doon sa naaksidente. At ang bukang bibig niya sa akin, humanga ako si Miss Annie ko. Ang sabi ni Miss Annie, hindi na natin kailangang pag-usapan sino tama, sinong mali. Ang kailangan natin gawin dito, tulungan. Yung merong, yung agrabyado, which is yung nasaktan, no? So, gulat ako, iba to. And kung titignan mo yung dalawang partido at that time, para bang magkaaway na hindi nagpapansinan. Pero nung tayo po'y dumating at nakausap natin si Miss Ko, yun ang sinabi sa atin. Kung kaya sinabi ko nga, ayusin na to. Isinama nga tayo doon sa presinto dahil nga sabi niya, naka-hold yung driver nila. Sabi ko, kausapin na natin nang makaalis na at tulungan na lang natin yung pasyente. So, pagdating natin, inabot natin yung motor doon, nakita natin yung driver doon, at ang masakit, walang pulis. walang pulis na Walang nag-iimbestiga. naka-duting pulis. Samantalang matindi ang tama ng tao. Ano mga injuries niya? Oo, yung sinasabi nga ni Sargento Flores, pasensya na kayo, Sargento Flores, at napakahirap atang lulukin ang mga sinabi nyo na ipinagkakatiwala nyo sa mga sibilyan. Volunteer! Anak ng toko, anak ng pitong putakte, pag nagkakaso, ang re-represent sa korte, volunteer. Paano magiging matibay ang salaysay niyan, no? Kung sakaling magkaroon ng kasuhan. Isang volunteer yan. Walang authority yan, Di ba? Okay. Ang masakit, matapos disgrasya, yung motor tumatakbo, pilit yung isinakay sa wrecker. Tumatakbo, isinakay sa wrecker, Okay. kasama yung driver. Hindi, yung driver naman dinala sa ospital. Oh. Okay? So, pilit sinakay sa wrecker, walang problema. Pagkarating ng traffic, nung kukunin na yung motor, tapos na, inareglo na, at handa naman sila tumulong. Ang sabi na itong iho do pinggol na gusto kong gulpin. Easy. Gigigil ako rito sa sibilyan na to. May kaso pa raw. At meron pa raw dapat ayusin ng driver. Sino ang may kaso? Yung driver yung driver ng CRB na bumanggaro sa motor, samantala meron ng amicable settlement. Meron ng papel, nagkapirmahan na. Yung kaso yata, yung alam mo na,
that boils down to one thing again. Oo. Yung magkano Korean. Oo, yung Korean siguro yan. Oo. Oo, magkano Korean, di ba? Ayusin mo na naman, Ayan. ganyan. Sa atin, kinausap ko, ako nasaan ang pulis? At that time, nakauwi na ako nung hinohold nila yung driver. Tinawagan ko yung pulis. Sabi ko, nasaan yung pulis? Yung pulis pala, nandoon sa likod. Doon pala nakatira. At doon natutulog. Nung kinausap natin, sabi niya, hindi i-release po natin yan. Oo. Buti na lang, dumating ka na. I-release na. Ay, Tapos re-release. na. Nung Oo. pagtawag ko sa polis, re-release. Eto ngayon, ni-release. Siyempre, nagbilin si Karen na, Kuya, kinuha niyo yung motor, baka pwede na naming ilabas. Hindi, babayaran niyo pang 1.5 yan. Ano yung 1.5? Doon daw sa wrecker. Nung babayaran na yung 1.5, wala yung wrecker. Walang tao dahil madaling araw na. Oh. At sabi, balikan nyo na lang yan, wala yung wrecker. Nako. Di, babalikan. Sabi ngayon ni Karen bantayan nyo po yan may mga pyesa yan, ganyan. Ba, hindi Pagbalik. namin sagot yan. Oh. Buti na lang, nakuna namin ng litrato. Wala ang wrecker, pero pagka may nawala doon, Wala silang pakialam daw. nagka-problema yung motorsiklo, wala silang pakialam. Ang nawawala, yung crash guard. Yung bakal sa gilid. Buti na lang nakuna namin ng litrato dyan mismo sa presinto nyo. Kaya ikaw, iho di punggol ka. Babalikan ka namin. Tandaan mo, quit mo lang ang walang latay sa amin. Easy! Ikaw Hindi, naman, nanggigigil ako dahil- masyado ka namang mainit. Alam mo, Oo. nuknukan ng yabang. Magpapasko. Tama na. Pasko Merry na. Christmas. Magpapasko na. Oo. Okay. Nuknukan ng yabang. Nung kaharap ko, alam mo bang kung makipagsalita sa radyo kunin nyo na yan, huliin nyo yan. Ganito yan. Kung malaman lang, pulis ba yan? Hindi, civilian pala. Siya ang nagmamando sa buong presinto. Mas Mas maangas pa sa pulis. Mas pa siya sa pulis. Yan. Oo. Kaya kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon, talagang pipirutin kita. Gagawin kitang pinang-pino. Iho di punggol ka. Okay. O, tama na muna. Relax ka na. Relax ka na, partner. Merry Christmas ulit, partner. Relax. O, relax ka na. Meron tayong mamaya, meron tayong medyo hindi masyadong magandang balita, pero humihingi ito ng tulong. Okay. So, tulungan natin. Abangan po ninyo yan sa ating spot service.